Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So pinatawad na ni VP Sara si Vice Ganda. Diba? Magandang balita ito, kabibig, na VP Sara never hold grudges. VP Sara, hindi siya galit kay Vice Ganda. Naintindihan niya si Vice Ganda. Sabi pa ni VP Sara, kung ako man si Pangulong President Digong, naintindihan ko si Vice Ganda. O, ganun ha, ganun kalawak ang pag-unawa ni VP Sara kay Vice Ganda. Sana dito ay mamulat si Vice Ganda. Pinatawan siya. Sabi na iba, politiko kasi, ganun talaga, para din showbiz. Ang plastic ni VP Sara. Oy, plastic? Para naging plastic si VP Sara, hindi nga siya nagkomento tungkol kay Vice Ganda sa sinabi ni Vice Ganda. At hindi binash ni VP Sara si Vice Ganda. Ang sabi ni VP Sara, panoorin nyo ang video ito para malaman nyo talaga na walang ni katiting galit si VP Sara kay Vice Ganda. Panoorin nyo, kabibig, para mahiya naman kayo sa mga sinasabi nyo si VP Sara, may galit kay Vice Ganda. Wala siyang galit, mga kabibig. Hindi siya marunong magalit, mga kabibig. In fairness kay VP Sara, ang proud ako sa kanya. Proud ako sa kanyang Vice President na talagang bakit siya magagalit, diba? Sabi pa nga ni VP Sara, nabasa ko lang ito ha. Ito, kabibig, ang sinabi ni VP, nasaan ba ito? Sigurado kung ako si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa akin. Kasi sanay siya dyan. Politiko siya. Kahit man ako, mayroong naggaganyan-ganyan sa akin. Wala lang yan sa akin. Hindi ko pinapansin yan. Kung tama ba o mali, sa kanyang personal na lang na desisyon yon. Kung ginawa niya, Vice Ganda, so sa paningin niya, tama yun. Oy, grabe ha. Nagpalakpakan ang mga tao sa statement ni VP Sara na dapat sana kung ikaw, anong pakiramdam mo, yung ama mo, nilait-lait, masasaktan ka. Pero si VP Sara, wala. Kung tama ba o mali sa kanyang personal na lang na desisyon yun, si Vice Ganda na ang bahalang magdesisyon. Kung ginawa niya, Vice Ganda, so sa paningin niya, tama yun. Dahil si Pangulong Duterte, wala din yun sa kanya. Walang pakialam si Pangulong Duterte. Diba? Iisipin ni Pangulong Duterte, mga bashers lang to. Mga tao lang ito na hindi nagustuhan yung serbisyo ko. Mga tao lang ito na ito yung standard nila, hindi ko naabot yung standard nila. Kasi sobrang mataas ang standard nila sa pang-serbisyo. Well, in fact, hindi naman sila politiko. Si VP Sara naman, for me understanding ko lang walang pakialam si VP Sara sa ganyan kasi hindi naman siya showbiz. At the same time, hindi sila friends ni Vice Ganda. Bakit siya masasaktan? Diba? Hindi ko pinapansin yan. So, deadma si Vice President Sara Duterte kay Vice Ganda. Agay, ang sakit naman yung dinedma ni VP Sara si Vice Ganda. Sabi ng iba, dapat tayong i-deadma. Sino ba si Vice Ganda? Sino daw si Vice Ganda para pansinin ni VP Sara? Tama din ang netizen, no? Dapat bang pansinin ang isang klaseng Vice Ganda na sobrang mapanglait kay Pangulong Duterte? Sabi ng mga ilang netizen. Pero si VP Sara, deadma, wala lang sa akin yan. Ito, kabibig, ito yung statement ni VP Sara. Manood tayo, mga kabibig. Tinanong kasi siya, nandun siya sa Paris. Tinanong siya hinggil dito. So manood tayo, mga kabibig, sa statement ni VP Sara. Alam kong marami ay excited nito. Sige, iyan manood tayo sa statement ni VP Sara. Let's listen. Reaction po ninyo doon sa pagmamak ni Vice Ganda kay ating Pangulong Duterte? Hindi ko. Hindi niya na ano pa siguro. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yun, wala lang yan sa kanya. Correct. Kasi sa nation siya kahit man ako, meron lang ganyan sa akin. Wala lang po sa akin. Hindi ko pinapansin yan. Tama ba o mali? Sa kanyang na lang siguro yung personal na decision yun. So, kung ginawa niya, so sa paningin niya, tama yun.
Reaction po ninyo doon sa pagmamak ni Vice Again ha, Ganda tingnan ulit. Oh, hindi ko. Hindi niya na ano pa siguro. Hindi pa. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yun, wala lang yan sa kanya. Correct. Kasi sa nation lang eh. Kahit man ako, meron lang ganyan sa akin. Lalampot sa akin. Hindi ko pinapansin yan. Tama ba o mali? Sa kanya, ano na lang siguro yung personal na decision yun. So, kung ginawa niya, so sa paningin niya, tama yun. Reaction po Yun nakabibig. Yun ang reaksyon ni VP Sara kay Vice Ganda. O, kayo, ano ang inyong tama lang din ba ang naging sagot ni Vice President Sara sa kay Vice Ganda? Sabi ni VP Sara, kung yan ang kanyang nakita, kung tama ba or mali, sa kanyang personal na lang na desisyon yun. Kung tama ba ang ginawa ni Vice Ganda sa konsyerto or mali ba ang ginawa ni Vice Ganda sa konsyerto, siya na ang bahalang maghusga. Kasi alam naman ni Vice Ganda kung ano ang tama at mali. Tao din naman siya. Matured na si Vice Ganda. Diba? Marunong na siyang magdesisyon sa kanyang sarili. Yan mga kabibig ha. Yan ang komento ni VP Sara. On the other way around mga kabibig, si Vivian Velez, isang artista, hindi na siya lang sikat si Vivian Velez ngayon, kilala siya na Duterte supporters. At talagang tinawag niya si Vice Ganda as kabayong clown. Ooh! Hindi napigilan ni Vivian Velez na magalit at talagang tinawag niya si Vice Ganda ng kabayo clown. Yeah. Sabi ni Vivian Velez, alam na this, wag mong i-promote o subukan ang mga produktong ito hanggang sa alisin nila si kabayong clown. Yan ang post ni Vivian Velez sa kanyang Facebook fan page. Tinawag niya na si Vice Ganda na kabayong clown. Oh, tama lang ba ang pagtawag ni Vivian Velez na kabayong clown si Vice Ganda? Well, Vivian Velez has the right to speak up, has the right, freedom of speech to criticize kung ano ang kanyang pakiramdam, kung ano ang kanyang komento, knowing na Duterte supporter siya, entitled siya on that particular reaction. Pero natawa ako sa word na kabayong clown. Grabe na to si Vivian mag-choose ng words, no? Pero balikan natin ang sinabi ni VP Sara. Siguro, sabi ni VP Sara ha, siguro kung ako si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa akin. Sa kanya, kasi sanay siya dyan. Politiko siya. Kahit man ako, mayroong nagaganyan sa akin. Marami mga impersonators, VP Sara. Binash si VP Sara. Tinalikuran si VP Sara. Binudol si VP Sara. Trinaydor si VP Sara. Lahat yata ng pagmumura ginawa nila para kay VP Sara. Wala lang yan kay VP Sara. Hindi niya pinapansin yan. Mga kabibig. So, ganun kalawak, ganun ka forgiving si VP Sara, mga kabibig. Hindi na niya pinapansin mga ganung klaseng mga komento. Kasi alam naman nila kung ano ang tama o mali. Alam din naman nila kung paano mag-research, maghanap ng ebidensya, kung tama ba ang mga sinasabi nila or mali, or baka nagkamali lang sila, pero ayaw na lang aminin. So far, walang apology statement si Vice Ganda, pati ang kanyang management. Patuloy na rin si Vice Ganda sa kanyang mga shows. Parang moving on, nangyari, nabash na siya lang nabash, wala na magagawa si Vice Ganda doon. Sa kanya, kung still tatangkilikin nila ako, okay. Kung itaboy nila ako, wala akong magagawa kasi nagawa ko na yung skit na yun sa konsyerto ko. Wala na, hindi na siya pwedeng ma-delete kasi nangyari na. So, ganun din si Baby Sara. Hindi niya pinapansin mga ganung estilo ng pambabash kasi sanay na siya. Sanay na siya sa mga ganung style na niyuyurakan ang kailang pagkatao. But how many years na si Pangulong Duterte ay naging mayor? Anak siya ng mayor, anak siya ng presidente. So almusal, tanghalian, dinner, pati snacks, pati araw-araw, oras-oras, binabash sila. Sino hindi masasanay? Parang sabi sila pa ba, tigaan na kasi kasing-kasing. Wala na yun. Moving forward na lang mga kabibig. And
marami nagsasabing, we believe in karma. Darating din ang karma sa tamang panahon. Yun ang kabibig, ang gaba, dili magsama. Bye everyone, tama lang ba itong, for me pagkumbaba ni VP Sara. At kung ano man ang kasalanan ni Vice Ganda kay VP Sara, parang sinabi na ni VP Sara, pinatawad na kita. Sanay ako doon. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.